Nagising ang black-haired woman mula sa isa na namang panaginip tungkol sa isang batang lalaki at babae na nagngangalang Jimmy at Chavo. Sa panaginip, isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy ang nakakita ng isang maliit na batang babae na naglalaro kasama ang isang aso sa isang frozen lake. Agad na nahulog ang loob niya kay Chavo dahil sa kanyang matamis na ngiti. Habang tumatakbo palabas para kausapin ang bata, nahulog si Jimmy sa isang hukay at tinulungan siya ng batang babae na makaahon. Sinubukan niyang kausapin ito, pero hindi siya sumasagot at ngumiti lang. Bingi pala si Chavo, pero sinubukan pa rin ni Jimmy ipakita na ayos lang siya at masaya sa pamamagitan ng pagtawa at paggulong sa niebe, na ginaya naman ni Chavo. Kinagabihan, ikinwento ni Jimmy sa kanyang ina ang tungkol sa bata at nalaman niyang Chavo ang pangalan nito. Paulit-ulit niyang binigkas ang pangalan niya at nangakong isang araw, ipapahayag niya ang nararamdaman niya sa ilalim ng mga bituin. Sa kabila ng paulit-ulit na panaginip, hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang bagong panel na ipinagawa ni Nona kay Desem. Laking gulat niya nang makita niya ang larawan ni Chavo mula sa kanyang panaginip. Dalawang bagong customer ang dumating sa Queen Desem, isang lalaki at isang batang lalaki. Nagkaroon ng tensyon sa atmosphere nang makilala ng mga lalaki si Desem at ang bar. Hindi tulad ng mga typical na guests, mukhang may alam ang lalaki tungkol sa Queen Desem at maging sa mga mannequin sa likod ng bar. Biglang hinostage ng lalaki ang batang kasama niya at tinutukan ito ng chopsticks. Nagtangka siyang magbanta at humiling na palayain siya mula sa lugar na iyon. Bago pa makapagdulot ng anumang pinsala, mabilis na gumalaw si Desem at ginamit ang kanyang mga invisible threads para ma-restrain ang lalaki. Ngunit kasabay nito, nawalan ng malay ang black-haired woman nang bigla siyang patulugin ng batang lalaki gamit ang isang mysterious ability. Laking gulat ni Desem nang malantad ang tunay na anyo ng bata. Isa siyang arbiter na nagngangalang Ginty. Ipinadala siya roon para harapin si Desem at usisain ang mga naging desisyon nito. Sa isang matinding palitan ng salita, tinanong ni Ginty kung bakit hindi nagawang husgahan ni Desem ang black-haired woman. Ipinaliwanag ni Desem na dahil alam na ng babae na siya ay patay na, hindi niya ito maaaring hatulan sa parehong paraan tulad ng ibang guests. Galit si Ginty sa kakulangan ni Desem ng objectivity at sinabing pinapahina nito ang pagiging arbiter niya. Nagsimula ang isang physical confrontation sa pagitan nilang dalawa, ngunit bago pa ito lumala, dumating si Nona at mabilis na pinigilan si Ginty. Sinabi ni Nona na ang buong pangyayari ay isa palang pagsubok para kay Desem. Ang lalaki na dumating ay isa lamang puppet na may implanted memories, at ang tunay na pagsubok ay para mapansin ni Desem na wala ring sariling mga alaala ang batang lalaki. Sa kabila ng mga nangyari, sinabi ni Nona na nabigo si Desem sa kanyang pagsusulit. Hindi niya nagawang mapanatili ang kanyang focus at hinayaan ang kanyang emosyon na makaapekto sa kanyang hatol. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Desem at tinanggap ang resulta ng kanyang pagkabigo. Matapos ang mga pangyayari, dinala ni Claves si Ginty at ang puppet palayo. Samantala, nag-decide si Desem na patulugin muli ang black-haired woman. Sa kanyang pagtulog, muli siyang nanaginip tungkol kina Jamie at Chavo.